So, good morning mga kalapatids. Ngayon, nandito tayo sa Edmonton. Sa isang sikat na flyers dito. Ang champion at ang isang sikat na vlogger din. Sikat na kalapatids natin. Ayun. So, may mga bisita tayo today. Si Brian, nasa likuran ng camera. Ayan, ayan, si Brian Rabanolo. Daddy Rab. Ayan ha. Alright. Tapos, si Kuya Brian. Vince po, Vince. Ay, Vince. Opo, ayan. Ayun. Bisita Tapos po tayo Prime dito kay Lock. Sir Prime Lock. Interviewin daw tayo. Oh. Siyempre, dito tayo sa kacha-champion pa lang. Balitang-balita yung K-Tel 120. Yes. Oo. Mirage. Oo, Garage. Oh. Pero pakiano mo naman kami, bigyan mo na kami ng kaunting background kung paano ko nag-umpisa sa pag-iibon at kailan to nangyari. Oh, so magmula talaga nung bata ako, ayun, nag-iibon na ako. Pero alaalaga lang sa Pilipinas. Pero last year 2023, yung unang unang nag-race talaga kami. Bago yung taon na yun, nanghuli lang kami ng netoy, yung mga inakay. Netoy line. Namin, oo. Tapos nasa basement lang sila, tinatago namin, nagre-renta kami. Dito yan, dito. Oo, dito yun. Netoy line ka pala. Hanggang sa nakilala ko si Boss Danny, ayan, dahil sa kanya, kaya kami nag-ibon, ayan. Sinong Danny? Danny Guerrilla. Danny Guerrilla. Shoutout sa'yo, Rodi. Oo, siya yung pinakaunang kakilala namin na kalapatids, nagbigay sa amin ng maraming gift bird, tsaka mga breeders din, mga kalapatids. Tapos, doon na nag-umpisa hanggang sa lumaki na, naging club member na. Ayun, nakilala natin si Master Joben. Ayun, isa sa mga... Shoutout sa'yo, Kuya Joben. Shoutout sa'yo, Boss Lodi Joben, natin kung yan. nasan ka man. Ayun, guide mo lang kami. Ayun, si Boss Joben, isa yun sa mga talagang pinakuha natin ng mga Foundation breeder. line yan. Oo. Ayun, doon na nag-umpisa, nag-breed last year. Unang painakay namin, unang breeding, unang papisa ng itlog, unang paitlog, lahat. Una namin last year, kaya ayun, swerte. Nakuha sa sipag at tiyaga, tayo. Nakakuha tayo ng 3rd overall champion. Nice. Overall champion sa Northlands, which is yung Master Loop overall champion, yung 5 birds overall champion, tsaka yung average speed na overall champion. Magaling. Oh, tas kasama Mahusay, no? Ang dami kagad kinuha. 2023 yan Oh, nag-umpisa. 2023. Oo. And madaming swerte yung tapos swerte natin si K-Tel 120 is napaka-consistent na ibon. Kaya nakuha niya yung first overall champion, mga kalapatids. Alright. Nabanggit mo sir, dati nagkakalapati ka talaga sa Pinas. Saan po pala kayo sa Pinas dati? Sa taga-Tarlac kami. Oh, Shoutout po sa mga taga-Tarlac. Shoutout. Again, oh. May koken, oh. O sa Tarlac, kaya lang, alaga lang kami. Yung mga, kapag piyesta, may mga kalapate doon, ayun, na napapalanong na namin ito sinaalagaan. Itatanong ko lang pala sir, sa ngayon, sabi mo, nagre-race ka na. Saan po pala mga club yung nasasalian? So last year, member kami ng Northland Invitational Homing Club here in Edmonton. Iniimbitahan po namin kayo sumali sa club nila kung malapit lang po kayo. Oo, tapos this The more, year, the merrier. this year lumipat kami sa Capital. Ayun, Capital City Racing Pigeon Association. Mas malapit kasi sa bahay, tsaka mas madaming paansyar na Pilipino. So, capital lang sa Kalam. Capital lang ang sakalan. Iniimbitahan po namin kayo. Maglaro po sana kayo sa Yan, dyan tayo naka-member kahit si Daddy Rab. Oh. Tsaka ito, yan, bagong pan-share natin. Maglilipad this year. Yun. Oo. Itatanong ko rin po pala sir, total nabanggit nyo kanina na si K-Tel 120 isa sa pinakasikat yung ibon. Saan nyo po pala nakuha ito at ano pong background pa? Ano pong meron yung ibon na ito na wala sa iba na nagustuhan? So itong si K-Tel 120, mag-nestmate sila, parehong mannering, yung isa nawala. So si K-Tel 120 lang yung natira na dun sa clutch na yon. Tapos yung nanay niya is yung foundation bird natin galing kay Joben, is yung Lady K-Tel. Yung tatay niya si King Koopman. So yung lahi niya is Grutan's K-Tel, tapos cross ng Koopman, Chipo Koopman. Napakadami pala ninyo sir na line dito. Sa ngayon po, ilan po ba sila lahat yung mga line ng ibon niyo? Yung mga this year ko, meron na akong mga lahi nila, kaya lang this year kinuha ko is yung mga mas pure na lahi pa nung mga gumawa ko last year, which is yung
pure na kettle. Mas pure. Oh, mas pure sila, mas inbreed, mas maano yung Mas dugo. sinasabi natin pure, mas malapit. Oo, mas malapit sa mga ninuno nila. Yan. Para Para correction sila lang. yung pag ano natin, itatry natin, no? Yan. Wait. Sige, sir. Tatanong ko rin sir, total nabanggit nyo na yung ibon nyo is nag-umpisa kayo galing kay Sir Jovel, magagaling kay mentor. Ano po yung maipapayo nyo? Kasi masasabi natin total successful kayo. Ano po yung maipapayo nyo sa newbie na kagaya namin na mag-uumpisa pa lang? So, kapag newbie, ayun, kunin nyo yung mga ibibigay nila sa inyo kasi dito madami nagbibigay. I-try out nyo yung mga ibibigay nila sa inyo, pero sa experience ko, iba yung nag-invest ka sa ibon. Iba yung mga gagawin nila. Iba yung pag-aalaga mo sa mga in-invest mo kesa sa mga binigay sa'yo. Based on my experience about magto 2 years na ngayon, no? Plus the management. Diba? Plus the management is yung may sistema ka sa loob mo. Yan ang dapat. Napaka-importante no, na magkaiwala yung barako, yung hen, yung mga young bird, kapag young bird season na, ayun, yung paglilinis, pagtitraining, lahat-lahat. Ayan. Tsaka yung pinakamalaga is yung ano nila, health. Basta healthy sila, ayun. Good yung mga ibon mo. Tama po. Nabanggit nyo din po na pinag-iiwalay nyo ang hen and cock. Kailan po yung season na pinagsasama nyo sila para mag-breeding? So ngayon is almost breeding season na, no? So ako nagbe-breed ako ng November 10 ngayon 2024. So nagbe-breed ako second week ng December. Oh, Take note. Dito sa Canada, Edmonton. So second week ng December, ayun. Pero mga ngayon November 10, kinokondisyon ko na sila. Kamukha ngayon nakaano sila. 4 days flashing sila sa lahat ng mga sakit. Pagkatapos nun is recover ng probiotic, tapos vaccine, tapos mag-preparing na ako, tapos doon na mag-uumpisa. Pagdating ng second week ng December, ayun, doon ka na Salang na, salang na. 24 hours na silang nandun sa breeding loft ko, breeding section, tapos pag breeding na ako, 2 days na naka-on yung ilaw, 24 hours naka-on. Pagkatapos ng 2 days, ayun, mga 15 hours na lighting yung mga breeding ko. Informative nun sir. Yung wala nalaman yun na ganun pala dapat. Kasi syempre sa atin, pagsamahin mo lang. Sama lang, breeding na. Wala ka breeding, unlimited. Fried chicken yung breeding yan. Dito sa Canada, iba kasi lumiliwanag pa lang pag winter, alas 8. Tapos lulubog na Alas yung 4, araw, madilim na. alas 4. Diba? O, ilang hours lang yun, like 7-8 hours. So, yung ano nila, yung parang hormones nila. Body breeding, hindi wala doon kasi yun nga, yung light nila, konti lang. So, yung hormones, talaga madidelay yung pag-iitlog nila. Ano sir to? As in, pag sinabi mong lighting, as in maliwanag, nagaya sa basketball court, as in, Oo. Okay. Oo. Kaya mas Basta maganda, maliwanag. kung gagawa ka ng loop, may ilaw, Oo, may ilaw. maliwanag. Ayun. Take Oo. note yan. So ayan mga kalapatid, Dito sa tips yan ha. Tips ng champion yan dito sa Edmonton. Napakabait ni Sir Prime. Siyempre, tinuturo niya eh. Walang sikreto dito sa Siyempre. kanya. Oo. Anong... Kasama ko yan sa tinuro ng ating Master Joven. Sana all kailangan lang yung maging masaya lang tayo. Oh, enjoy. Enjoy lang sa mga kalapate. Diba yan ang number 1 tinuro sa atin. Tama.